taon na po akong diabetic. Ay dahil din sa pag-inom ko nga ng Marcape na yan, ay ako'y nakaramdam ng pagkakaroon ng lakas at saka ako po baga ay sabi ko nga ay dependent na doon sa insulin. Pero simula po nung ako'y uminom nung Marcape, may magtatatlong buwan na ngayon, ay hindi na po ako pinapagturok ng insulin. Ang Marcape 5-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili na sa lahat ng DSAP member drugstore sa inyong lugar. Para sa iba pang detalye, call them now at 0947-645-3153. Ang Marcafe ay available sa mga sumusunod na outlets: sa Bayan ng Diet, Fem Drug Store, St. Magdalene's Pharmacy, Arenas Banal Pharmacy, New International Chinese Drug Store, at 100.5 Cool Radio sa Jose Panganiban, The Generic Pharmacy. Ito ang kauna-unahang FM radio sa Camarines Norte, 100.5 DWENFM Cool Radio. Cool Radio, mas pinalakas. Pinagsamang balita at musika, hatid ng mga batikan at pinagkakatiwalaang news anchors sa Camarines Norte. 100.5 Cool Radio News FM. 100.5 Cool Radio News FM. Mula noon hanggang ngayon, nasa puso ang paglilingkod. Cool Radio News FM, ang tunay na number 1 sa mga Kamnorten. Dyaryo sa Cool Radio. Dyaryo sa Cool Radio. Tuloy-tuloy ang mga balitaan, mga pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Hihimayin ang lahat ng anggulo ng mga balita, mga balitang bitbit ng mga Radyo Patrol reporters. Dyaryo sa Cool Radio. Ihahatid sa inyo ang mga tinig ng mga taong nasa likod ng mga istorya mula Lunes hanggang Sabado sa DWENFM 100.5 Cool Radio. Dyaryo sa Cool Radio. Kasama si Ricky Pera. Cool Radio. COVID-19. Special coverage. Hello, magandang umaga. Good morning. Kamusta ho kayo? It's Wednesday, araw ho ng Miyerkules. Apat sa buwan ng Nobyembre. Nobyembre na pala ngayon, Alright, sige. Ilang araw na lang, Pasko na. Sige ho, at kumusta ho kayo? Saan man panig ho ng atin hong lalawigan ng Camarines Norte? Kumusta ho kayo? Salamat sa poong may kapal. Dahil tayo ho dito sa ating probinsya ipinag-adyan. Pero wag ho natin kalimutan na meron ho tayong mga kababayan na dinaanan at sinalanta ng bagyong Role. Alright? Sabi ho, ang mabisang paraan para makatulong ay yung sila ay atin hong ipagdasal. Alright? Sa kanilang pagbangon, sa kanilang patuloy na pakikibaka. So, let's pray, mga ugag. Alright, samantala, sabi nga wala na ho tayong magagawa. Andiyan na ho yan. Hindi tulungan. Sabi nga say it. Kaya lang dapat may action. Right? Sige ho. At marami na mga organization ngayon yung nangangalap na mga tulong para ho sa atin ho mga kababayan, yung mga organization, sa
salamat ho sa inyo. At dito naman ho sa atin hong probinsya, ay meron hong damage pero hindi naman ho masyado, no? Sabi nga ay minimal at salamat. Ayan. Maging ang atin hong pabago-bago tayo ng ano, temperatura, nako. Umalis lang ako dito kagabi. Kadami. Sige, tuloy-tuloy tayo. May kunting adjustment lang ako kami sa aming technical. Ayan, ang mahalaga, dagos kita, no? Sa tuyang buhay. Back to school, back to office, kahapon pa ho. At salamat ho sa mga lineman ho natin sa Camarines Norte Electric Cooperative. Alright? So, halos kadaklan sa satuyang mga banwaan ay igwa ng daloy ng kuryente. Sa ibang probinsya, talaga naman ho, nasa lanta. Talaga tudong sa lanta. Ano, kaya ho, baka 2 to 3 weeks pa ho sila magkakaroon ng supply ng kuryente, no? Kaya ibang mga kooperatiba ng kuryente nagtungo na ho sa Albay. Ayan. At para tulungan yung electric company. Company na dyan sa Albay, no? Hindi na cooperative. No? Sana wag mangyari yun sa atin. Sige ho, tuloy-tuloy na ho tayo mga ugang. Samantala sa atin ho, mga update na mga balita, si Pangulong Rodrigo Duterte, mga ugang, ay nagtungo na agaran. Ano ho? Ay taon natin sa mga balita na ang Pangulong Rodrigo Duterte ay nagtungo sa Ginubatan, Albay. Para ho makita yung sinalanta. Grabe ho talaga mga ugang, ano? Imagine mo, ragasain ka ng lahar. Tutik, kasamang malalaking bato. Kaya naman talaga. Ang Pangulong Rodrigo Duterte ay nagtungo na ho sa naturang lugar para tingnan yung pinsala ng bagyong Role. Yan ho sa lalawigan po ng Albay. At maging ang provincial government ho dyan sa Albay ay patuloy ho sa kanilang isinasagawang assessment and kasabay yung pagtulong sa kanilang mga mamamayan sa pamunuhan ni Governor Bichara ng Albay. Ganon din ho sa lalawigan ho ng Camarines Sur. Ano, lubang natamaan ay itong bahagi ho ng Pasakaw. Ay talaga naman, at kaya tulungan ho natin sa panalangin yung atin mga kapatid dyan ho sa mga dinaanan at sinilanta ng bagyong Super Typhoon Role, right? Samantalang si Vice President Leni Robredo naman ho ay nagtungo sa lalawigan ho ng Catanduanes upang tingnan at tulungan din yung atin mga kalalawigan dyan ho sa isla o sa isla ng Catanduanes na isa din ho sa napuruhan ng Super Typhoon Role, right? At kasabay ho nito yung pamamahagi ng tulong, mga food packs sa mga taga-lalawigan ng Catanduanes. Samantala, dito sa atin ng probinsya ay tuloy lang yung pagbibigay ng asistensya sa atin ng mga aguruan. Tinungo ho ni Congresswoman Josie Banning Talyado yung bayan po ng Jose Panganiban. Yung Barangay Larap. Alright, so salamat. At tayo ho naman hindi naman ho tayo nalubhaan bagamat merong mga kunting nasira. Naglupad ang atop. Iyan. Pag mo na ipakita, Philip, yung naglupad ang atop, ha? Atin lang yan. Alright, so thank you very much. At ang pagbibigay asistensya ng ating
ating Congresswoman John C. Banning Taliado sa mga aguruan ay patuloy ho hanggat hindi ho yan nauubos. Ano ho? Hanggat hindi lahat ay nakakatanggap ng tulong mula ho sa ating provincial government. Samantala sa iba't ibang panig ho ng ating Bicol region, no? Nakita ho natin kung gaano katindi yung pinsala ng bagyong Role, no? Super typhoon sa Birac at Anduanes. Nakita naman ho natin yung Birac Public Market, ano sa Albay, yung mga infrastruktura, maging yung pinakamatibay, sabi nga natin, pinakamatatag, ay binungkal ang atop, no? Walang sinino itong si bagyong Role. Alright? Samantala, nako, dito naman ho sa atin hong lalawigan sa Barangay Bagasbas, kaso nga po, katatapos-tapos ng typhoon, medyo nagre-recover pa nga yung iba hong atin hong mga kababayan, ano? Ito naman hong ilan nating mga kabataan, ang nasa isip agad ay pagpipiknik, no? Paliligo. So, nakakalungkot sapagkat may isang nagbuwis ng buhay. Ano, dyan sa Barangay Bagasbas, alright? So, kahapon isang biktima ng pagkalunod ang nangyari dyan ho. Dakong alas 2:30 ho ng hapon kahapon. Ano, pero na-report na ho ito ay alas 4:30 na ng hapon. So, halos 2 oras dyan ho sa Purok 3, Barangay Bagasbas. Kumbaga sa may yung kulay dilaw na establishment dyan. Nasa dulo na ho kasi ito no? Yung tinatawag nating yung Japanese cuisine, no? Yung tinatawag ho nating obang ramen, right? So, restaurant. So, at ang biktima ay nakilala natin si Andrew Oliver Q. E. Cortez, 14 years old. Residente ho ng Purok 1, Barangay San Nicolas. Yan ho sa bayan po ng Talisay. Di umano ang mga kabataan ay nagsisiligo kasama ang kanyang 2 kaibigan sa beach dahil sa malakas na current ng tubig nadrag ho sila. Kaya lang yung 2 ho ay nakaligtas at sa pamagitan ho ni Manuel Vargas, thank you very much, ay na-rescue agad yung mga biktima sinugod sa Camarines Norte Provincial Hospital. Subalit, idineklarang dead on arrival ang biktima, no? Na nakikilala natin si Andrew Oliver Q. E. Cortez ng Barangay San Nicolas, dyan sa bayan po ng Talisay. Right? So, ingat lang, at medyo malakas. At akala natin kasi pagka tapos ng ganitong panahon, bagyo ay maganda agad yung panahon. Pero tayo ho ay, Nobyembre na ho kasi, no? Nobyembre. Ano na bang date ngayon? 4. Ayan. Tag-ulan na ho tayo, no? Ito ay panahon na hanggang tag-ulan hanggang buwan ng Disyembre. Kaya matakot na ho magparapaligo dyan ho sa ating Bagasbas. Mag-ingat na lang ho tayo pagkat alam naman natin na napakadelikado hong maligo, lalo na ang mga panahon ngayon na ang dagat ay nag-aalimpuyo o masungit, no? Magaslaw. Sabi natin, no? Kaya ingat-ingat ho, no? Magmasid na lang nung hampas ng alon sa dalampasigan para mawala yung stress. Alright. Sige, at sa iba pa natin hong mga balita pa rin sa United States naman,
tuloy pa rin yung isinasagawang eleksyon sa pagkapangulo ng USA. Sabi nga, si Trump wala pa daw nakahandang acceptance speech. Ibig sabihin, kapag may acceptance speech na ho, ano na yan? Ha? Malamang na sabi nga, panalo. Right? Samantala sa iba pa rin, ako yung mass testing daw isasagawa sa pagsimula ng operasyon COVID-19 testing center. Sige na, mass testing nyo na. Kung mas suob na yan, ay di ubos sa virus. Ano? Alright, sige mga ugang, ang oras ho natin, alas 8 na po ng umaga. Kami ho ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras ho natin, oras, alas 8 na nga, sinabi na natin. Alright, sige ho, tuloy-tuloy ho tayo. Siyempre, sama pa rin natin yung tropa sa labas ng himpilan, no? Sa News Center, Rapa, Ignacio, and Philip. Right. Hatawin na natin ang mga dagdag na mga balita. Kahapon ay nagsagawa ng regular na sesyon ng Sangguniang Bayan po ng DAET. Ano kaya yung naging desisyon ng Sangguniang Bayan tungkol doon sa administrative case? Hinakaharap naman itong ni Kapitana Cambronero ng Barangay Kamambugan. Right? Alamin natin ang mga dagdag na balita. Nako, baka naliligo pa naman to Nag-Q, tapos Mayo. Sige. Report, tinatawagan ko. Hindi naman nagsisimbag. Sige na. Ang hirap niyan. Sige. Ayan na lang. Nakakatiks nga sa akin doon sa kabila. Yan o. Alright, magandang umaga kay Ate Lita Oliva. Morning, Ate Lita, no? At ang pagkakaalam mo natin kahapon na desisyon na nga po itong admin case. Ano ba? Baka na-dismiss. No? O baka naman sumailalim sa 6 months suspension. Right? Dalawa lang naman ang pupuntahan yan Dismiss o guilty. Alright. Yan naman di ba? Kahit sa natin, kahit sa korte. Palagi na pagkaminsan ang atin hatol ng husgado. Sabi mo dalawa lang yan guilty, not guilty. Right? Tuloy-tuloy na tayo. Samantala, kumusta na kayo? Yung mga estudyante natin, may pasok na kayo. Kahapon, may pasok na kayo, di ba? Kaya lang, wala pang kuryente. Kaya akala mo, walang pasok. Ngayon, may serbisyo na tayo. Kadaklan. Sabi, ang Camarines Norte Electric Cooperative. Right? So, hindi ko lang alam kung tayo ay pwedeng subukan nga natin. Kung nakikinig sana si GM na po, si GM o Engineer Gischada ng Camarines Norte Electric Cooperative. Subukan lang natin. Nasagot naman ito si Engineer sa atin
talastasan. At kung hindi naman busy yung atin nung general manager ng Camarines Norte Electric Cooperative, ay baka pwede ho nating sa kanya mismo manggaling yung update tungkol ho sa pagpapailaw sa atin hong probinsya na nasa ilalim ho ng Camarines Norte Electric Cooperative. So, pagka minsan talagang busy din yung atin hong general manager. Pagka minsan siya mismo yung personal na tumututok sa pag-aayos at rehabilitasyon ng atin hong linya ng kooperatiba ng kuryente. Samantala sa ibang bahagi ng atin hong mga balitaan, higit na 1,600 na benepisyaryo ng Dole Tupad. Ayan, yan sa 5 bayan na naman ng unang distrito. Mga makikinabang na naman dito, siyempre, yung atin mga barangay sa 5 bayan sa atin unang distrito. Ang sipag talaga, Samantala sa lahat yata ng kasintruhan sa bayan ng lalawigan ay naibalik na ho yung daloy ng kuryente. Yung mga barabarangay na lang. At ngayon nga doon sa mga sulok-sulok ang dami yung mga lineman natin na nag-aayos, kaya wag ho kayong mabahala, Wag nang magpanik na bumili ng generator, right? Kahapon nung Lunes, Martes, panic buying ngayon ng genset, yung generator. Nagpa-panic buying, may nag-iiriwal pa nga, nag-uunahan. Siyempre, walang supply. O kunti lang. Ang dami yung bumibili ba? Ako anya nauna sa pila, bakit ikaw anya yung binigyan? Di niya alam, matagal nang naka-reserve. Yung isa na hindi lang pumipila. Nung dumating yung mga genset, binigay sa kanya, inainot-inot pa ito, nakapa-reserve na, tsaka kaibigan nung may-ari, alam mo magagawa, ganun, kagrabe yung panic buying ng genset o yung generator. Ang kalipas na 2 araw. Kasi sabi-sabi kasi 1 week, 2 weeks pa kaya, 3 weeks. Sa albay ho yun, yung balitang yun, 3 weeks. Sa atin, palibasa, tayo ay off the air from Sunday o Saturday afternoon kasi nawalan ho ng kuryente. Kailangan ho namin i-save din yung amin ho mga equipment. Hindi na ho kami nagbalik. At naisalba naman natin. Sabi nga, sa taong sigurista, matagal abuhay. Hindi ba ka? Kung pabaya ka sa sarili mo, hindi may mangyayari. Dapat, hanggat sabi nga, distansya is better than cure. Yan. Yung distansya, marami na daw ho yan. Sabi, ang pag-iingat, mas maganda. Doon sa gagamutin ka pa. Kung ikaw ay maaksidente, kung ikaw ay magsasaga. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, mga ugang, nagkaroon tayo ng African Swine Fever o ASF dyan sa Barangay Kamambugan. Ewan ko, parang may pinalabas ng kaatasan ang ating ng LGU diet si Mayor Ochoa, na
pwedeng bilhin at kainin yung mga karning baboy na ibinibenta sa pamilihang bayan po ng Daet. Huwag kayo matakot. Isolated case lang naman yan. So, 1 kilometer radius po yan. Tsaka yung mga baboy natin dito sa palengke, malilinis pa naman at ligtas sa ano pa mang karamdaman. Alright? Ingat po tayo. Hindi naman transferable yata sa tao yung ASF. Kanya lang, ito yung lumala ay maapektuhan yung mga kababuyan ito sa atin ng bayan po ng Daet. So nakapasok na sa Daet, higpit-higpit pa naman ng monitoring natin sa ASF, Ayun, ganun yung COVID nga, higpit-higpit natin sa pagpapatupad sa ating mga boundaries, mga health protocols. Ang bayan po ng Daet nagigpit sa curfew. Pag wala kang face mask, dadakupong ka. Ito sa bayan po ng Daet. Maraming nga ni sa Sursurong Aldaw, nung ados, 3 kahapon lalabas po ngayon yung resulta, wala tayo. Nag-negative po tayo kahapon. O nung ados. Ang lito naman kasi nitong report ng DOH. Parang ang pinaka-updated lang na report ay yung kung sino yung nagtama sa STL. Kung anong number. Bola ngayon, maya-maya, ara mo na. Pero yung resulta ay instead na suhapon, dati alas 9 ng gabi yan ngayon alas 9 na ng umaga yan. So wala na nagpositibo sa atin ng probinsya. Pero nung auno yata, marami-rami, nakahagas. Sabi ng mga kababayan natin, hagas sa bagyo, hagas sa COVID, meron na namang ASF, ay ano na tayo. Linggo-linggo pati ang laog sa tuyan ng bagyo baga. Ano na bagay ni, talaga naman nakakalungkot na yung nangyayari sa atin ng bansa. Lumalaganap ang COVID, ASF, bagyo linggo-linggo. Kailangan nating mag-adya, mga G, sabi sa Bicol. Baka nakakalimot na yung mas majority yata ng atin ng mga kababayan na nakakalimot ng mga G. Alright, 11 minutes after 8 o'clock in the morning. Babalik tayo sa dyaryo sa Cool Radio. Sandali po lamang. Uy, Tay! Ang bango naman ang iniinom mo. Kape ba yan? Ay, kape nga. Pero teka, Tatay. Health-friendly ba yan? Hindi. Hays, change mo na yan. Dito ka na sa bago. Healthy na, friendly pa. Cafe Amigo. Cafe Amigo. Cafe Amigo, Premium 10-in-1 Coffee Mix. May sangkap ng Panax Ginseng, Agaricus Mushroom, Spirulina, Moringa, Guyabano, Green Barley at Mangustin. Alam mo Tatay, ito ay sugar-free dahil rin sa sangkap na Stevia. Kaya naman, ang tanong, Magkakape ka pa ba lang iba? Kape, amigo na. Cafe Amigo Premium 10-in-1 Coffee Mix. Mabibili sa mga drugstores, supermarts, convenience stores at sa paboritong tindahan. Sa panahon ngayon, tag-ulan man o tag-init, kailangang matatag ang inyong mga bubong. Sa Brentmin Roofing Enterprise. Kumpleto sila ng iba't ibang uri ng bubong. Dealer sila ng mga dekalidad na produkto katulad ng Apo, Steeltech, VN at Union Galvaster. Mula colored roofing, spandrel, C-purlins, metal furring at decking sa Brentmin Roofing Enterprise. Libre ang estimate para sa installation trusses, roofing and ceiling. Sigurado matibay at pangmatagalan ang bubong. Tumungo na sa Brentmin Roofing Enterprise. Sa Brentmin Roofing Enterprise. Matibay ka! Brentmin Construction offers private construction, design and build for commercial and residential buildings. Also available for rental of trucks and equipment, backhoe, excavator, loader, 10-wheeler trucks, self-loading, and road roller. Brentmin Construction are now hiring.
drivers, and backhoe operators. Ang Brentmin Roofing Enterprise ay matatagpuan na po sa kanilang bagong location sa Ellaville Building, San Vicente Road, Daet, Camarines Norte. Maaari kayong tumawag sa 054-731-0656. Cellphone number 0999-882-6670 at 0917-819-3521. You ready? Seems like everybody's got it. Ano bang hanap mo? Mga gamit sa bahay and other personal items. Tara na sa Ilo Japan Surplus and General Merchandise. Meron sila mga original Japan items katulad ng mga furnitures, iba't ibang mga gamit sa kusina, appliances, cabinets, kitchen cabinets, stuffed toys, office table, dining table, computer chair, wall clock, decorative jars, bags and shoes, traveling bags, mga eleganteng plato para sa inyong mga espesyal na okasyon. Meron lahat niyan sa Ilo Japan Surplus and General Merchandise. At meron din silang electric piano o keyboards, pati mga sports items at marami pang iba, pati speedboat, meron sila sa Ilo Japan Surplus. Malilito ka sa dami ng pagpipilian. And take note, hindi lahat surplus, kundi may mga brand new pa. Murang-mura, fresh from Japan. Original, elegant, quality, practical, and affordable. Punta na sa Ilo Japan Surplus and General Merchandise sa Porok 5, San Vicente Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Sa tapat lamang po ng main gate ng Holiday Home Subdivision. You may call 0930-882-3805 or visit their Facebook page at Ilo Japan Surplus and General Merchandise. Chaos, happiness. Can we all slow down and enjoy right now? Hurry now! Ilo Japan Surplus and General Merchandise has a new arrival of different items. I wanna know. Mga Kamnorteño, magandang balita para sa inyo. Bukas na po ang Lorica Store. Sa Lorica Store, baka bibili kayo ng mga pangangailangan sa inyong pagluluto sa araw-araw. At sa mga nagnenegosyo ng pagtitinda ng mga street foods, sa Lorica Store, matatagpuan niyo po ang mga lutuing katulad ng siomai, kikiam, fish balls, squid balls, at napakarami pang uri ng paborito nating mga street foods. Tara na, punta na sa kanilang pwesto. Dito lamang sa Pineapple Street, malapit sa pamilihang bayan ng Daet. Bukas na sila, alas 5 pa lamang ng umaga. Lorica Store. Owned and managed by Angie and Alwen Lorica. Be responsible. Drive safely. Drive safe. One Stop Driving School is now open to serve you. Enroll now at One Stop Driving School. 15 hours theoretical driving course. 8 hours practical driving course. One Stop Driving School. One Stop Driving School. Kumpleto ang kanilang amenities. Air-conditioned school rooms with LTO standard driving lesson track with obstacles. Para sa detalyadong pagtuturo, enroll now. Be a responsible driver. One Stop Driving School LTO accreditation number DS-2020-00014-05. One Stop Driving School also serves vehicle insurance and medical certificate for drivers. Visit them at Porok 4, Barangay Eluijo, Daet, Camarines Norte. Call or text 0961-026-8127 or 0936-924-5978. Jaryo sa Cool Radio. Jaryo sa Cool Radio. Alright, tuloy-tuloy na tayo. 18 minutes after 8 o'clock in the morning. Jaryo sa Cool Radio. Samantala sa dagdag ho nating mga balita, no, kahapon pa ho, yung ating mga pabansang lansangan, passable na ho. Monday pa ng hapon. At salamat nga pala sa DPWH. Alright, doon sa maintenance section ho natin, doon sa
nag-clearing ng ating mga pambansang lansangan. At may nagtatanong ho sa atin, yung Naga Airport ho ay balik operasyon na. Balik na ho, maliban ho sa Legazpi siguro dahil nabaklas yung kanilang terminal, yung bubong nabaklas. Kaya yung Naga City after ng Typhoon Rule back to operation na ho yung Naga Airport. May mga nagtatanong kasi Alright, so hindi pa tayo kaya pala hindi nasagot si yung ating general manager ay nagmi-meeting pa at siya ang personal na nagdi-dispatch ng mga tao natin para sa restoration ng supply ng kuryente sa buong probinsya. Yung mga kasintruhan ay meron ng kuryente, At yun na lang mga barangay, mga purok, sityo, yun ang natin, pinoproblema Pero sabi ng atin ng GM, di pa rin nila sure kung ilang percentage na yung napailawan sa atin ng mga member consumer. Kasi marami-rami pa rin. Yung Jigulin yan nga, may na-was out kasi. Was out yung linya natin dyan sa Barangay 7 sa Jigulin yan. Medyo matatagal-tagalan pa yata kayo. Pero masisipag naman yung atin ng mga lineman. Kaya lang, talaga naman baklas yun sa inyo. Ilang poste din dyan sa Barangay 7 yung nadali. Talagang medyo matatagal-tagalan tayo diyan. Matter of 1 day, 2 days. Kasi talaga napakarami naman isinasaayos. Pero meron na nag-tip, magang-maga pa lang may mga lineman na tayo na on demand sa mga purok, sa mga sityo na nire-restore na yung linya ng atin Canorico. Right? So busy pa yung atin general manager. Right? Kay Ate Joby, hindi ako pwedeng tumawag sa Globe. Globe na si Joby, kaya hindi ko pala nakukontak sa Smart. Hindi tayo pwedeng tumawag sa Globe. Kaya tayo, wala tayong line kay Joby para malaman natin. Pero kaya tang may ilalabas ng yan sa Barangay Kamambugan na desisyon na hindi lang natin malaman yung buong detalye dahil na yung ating kasamahan na hali sa Sangguniang Bayan po ng Daet regular na sesyon ala kaming kontak, hindi kami makapasok. Alright, samantala, Philippine Coast Guard. Namatay sa pamamaril. Member ng Philippine Coast Guard. Samantala, sa ibang bahagi ng ating mga balita, dagdagan natin, mula sa ating mga balitang lokal. Hataw ng mga balita. Naku, maingay Diyan sa line ni Aris Alexopoulos. Aris, magandang umaga. Good morning. Good morning. Magandang umaga kasamang Ricky. Good morning sa mga listeners natin sa Cool Radio. Well, kasamang Ricky, napakaswerte ng lalawigan pa rin ng Camarines Norte na kung saan hindi tayo napuruhan ng nakalipas na bagyong si Rolly. Pero kasamang Ricky, kahit hindi tayo napuruhan nitong nasabing bagyo, tuloy-tuloy ang ayudang ginagawa ng ating pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Egay Talyado at ni Congressman Josie Baning Talyado mula po naman dito sa unong distrito. Kagaya nga kahapon, natunghayan natin mismo yung pamamigay, dire-diretso kasamang Ricky, yung pamimigay doon sa mga teachers natin dito sa bayan ng Jose Panganiban.
yung kanilang load allowance na kung saan ito ay magagamit nila, lalong-lalo na sa kanilang pagtuturo. Dahil kailangan nila ito through internet at syempre, binigyan ito ng karagdagang ayuda ng ating pamahalaang panlalawigan. Dito ito magkakaroon ng pagbibigay dito sa barangay ng Narap, pati na rin po sa barangay ng Parang. 559 na mga guro ang nabigyan ng ayuda para po naman dito sa sinasabi natin load allowance ng ating mga teachers dito sa lalawigan ng Camarines Norte, particular dito sa bayan ng Jose Panganiban kasamang Ricky. At syempre kasamang Ricky, no, pagdating naman dito sa signal at syempre sa kuryente, itong ating location ngayon, kanina, naghahanap tayo ng signal ng ating network dito sa Global Smart. Kanina doon sa bayan ng Paracali, wala tayo nakukuhang signal na maayos. Dumako naman tayo dito sa barangay, dito po naman sa Talubatid, Labo, na kung saan problema naman dito ay kuryente. Ang signal naman dito ay maayos, lalo-lalo na kung tayo itatawag at siyempre sa internet, maayos na dito. May mga portion, kagaya ng Jose Panganiban at Paracali, na ang hirap ng signal ng telepono. Kaya kung kayo ay tatawag at nandito sa mga lugar na ito, huwag kayong maiinis dahil minsan nawawala po ang signal dito at minsan ay bumabalik kasamang receive. So, yung panawagan naman dito, no, may mga lugar na meron ng kuryente, kagaya ng Jose Panganiban at Paracali, meron na itong kuryente sa ngayon. Itong barangay naman sa Talubatid, Labo, Camarines Norte, pangatlong araw ngayon, na wala pa rin ilaw kasama. Kasi nga, nagmi-meeting pa si GM. Pero yung mga sentro ng 12 municipalities ay napailawan na. Yun lang mga barangay kasi hindi naman pwedeng i-on lahat-lahat yan. Meron bagang naputol, meron ngang baklas. Meron namang tanggal, kaya mahirap talagang iisa-isahin mo. Kaya nga ang sabi, panawagan ng ating Camarines Norte Electric Cooperative, doon ho sa atin ho mga kababayan, paki-check yung inyong line. At kung may problema, i-report na agad. No? Ang problema naman, hindi naman nasagot yung line ng Canoreco. Actually, sa mga Rica, no? Ito na rin, bigay natin ng pagpugay dito sa ating mga lineman ng Canoreco. Maaga pa lang may nakikita na tayo sa mga dadaanan natin. May mga gumagawa na kaagad ng mga linya at siniklearing yung mga puno na bumagsak sa kanilang linya at inaayos na ito kasamang Ricky. Kanina, halos manadaan ako, 3 na. Yung truck ng Canoreco na naggumagawa dito mula doon sa portion ng mga walang ilaw na binabalakan na rin yung mapailawan at sa kadahilan ng may ilang araw na rin walang kuryente itong mga nasabing barangay dito sa Tagalog speaking town sa Samaris. Yung mga nadadaan na lang natin na wala, no? Yun yung pinapaabot natin. Kasi nga, day and night sila eh. May panggabi, may pang-araw sila eh. Yung panggabi nila, yun yung nagsiswitch on. Pero bago mag-switch on, chinecheck na muna. Halimbawa, katulad sa amin, sa subdivision, iniikutan muna yan, tinitingnan yung mga bawat bahay. And pag nakita wala namang problema, saka ino-on yung switch. Halik duman sa main line. So kami nga, kagabi, alas 10 na yata kami umilaw eh. Pero yung pinaka main line nila, halik sa national highways, yung ay before 6 o'clock in the afternoon, may ilaw na. Yung sentro ho ng diet, alas 5 pa lang, meron na. At yung mga main line ay na-restore na ho yung supply ng kuryente before 6. Kaya lang yung mga tulad namin, alas 10 na ho kami. So, ganun din yan. Maybe ngayon buong maghapon ay marami nang mapapailawan. Kasi nasa secondary line na yung ating mga lineman. At pagkatapos niyan ay doon na yan sa mga purok-purok, yung mga sulok-sulok baga na baklas. Yung linya ng kanilang yung drop wire nila, di ba? Hindi naman matatag yun eh. Napuputol din naman. Actually, kasama Ricky, na-appreciate naman natin yung effort na ginagawa ng ating tanggapan ng Canoreco, lalong-lalo yung mga gumagawa. Nakikita naman natin yung kanilang pagsisikap. Napakaswerte nga ng Camarines Norte na ganito ang sitwasyon natin na saglit lang nagkakaroon na ng pailaw
maliban kasi doon sa nagiging problema kung may matinding damages dito sa mga linya natin ng kuryente. Otherwise, kasamang Ricky, huwag naman sana magtampo yung ating mga kababayan dahil napakaswerte pa rin natin kung ikukumpara doon sa ibang bayan o lalawigan dito sa Bicol region kagaya ng Catanduanes at Camarines Sur. Sa hanggang ngayon, at pati na rin yung Albay, napakatindi ng damages, halos matatagalan ito na walang pailaw at yung kanilang pagkukumpuni sa kanilang mga damages ng makaraang bagyo, napakalaking problema. So, dito sa lalawigan ng Camarines Norte, napakaayos pa naman ang ating sitwasyon at sana panawakan niyo kayo ng kaisipan para po naman dito sa kaayusan ng ating lalo't pagpapailaw, pati na din po sa nakaraang bagyo kung may damages man, napaka-minimal. At pinapahati din naman ni Congresswoman Talyado kahapon, nabanggit niya doon mismo sa bayan ng Jose Panganiban ay merong alokasyon para po naman sa mga nasirang mga bahay, lalong-lalo na yung mga pawid na bahay, merong alokasyon na ibibigay ang unang distrito para po naman dito sa kanilang nasasakupan, lalo sa mga coastal areas na nag-iba at wala ng bubong, mapapalitan ito ng pawid nga lang. Pumunta nga lang po tayo dun sa tanggapan, lalong-lalo na sa SWD sa kanilang bayan, at merong ayudang ibinibigay po naman ang Congress para po naman dito sa ating mga kababayan, dito sa unang distrito. Malamang sa unang distrito meron din ganun kasamang Ricky. Yun muna siguro yung mga updates natin mula po naman dito sa ating location. May kalakasan ng ulan kasamang Ricky. Ito si Arizante Alistopoulos, Cool Radio News. Magandang umaga. Alright, maraming salamat Aris Alex Sapulus sa dagdagong mga update natin. So huwag na ho kayo may inip At, yung atin naman hong mga lineman ay nandiyan na ho nagtatrabaho na mas maaga sa office hour. Alright, oras natin, alas 8:30 na po ng umaga. Kayo yung kikinig sa DWENFM 100.5 Cool Radio, Diaryo sa Cool Radio. Kami yung kasapi sa KBP, kabisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Sandali lang! Dahil sa Rural Bank of Jose Panganiban, nakapagpatayo ako ng pangarap kong bahay. Sa tulong ng Rural Bank of Jose Panganiban, kaya ko palang makabili ng sarili kong sasakyan. Noon, isa akong tendero ng isda. Maliit lang ang negosyo namin hanggang sa pinahiram ako ng Rural Bank of Jose Panganiban para sa karagdagang puhunan. Ngayon ay nagkaroon na ako ng sarili kong truck at nagsusupply na ako sa iba't ibang lugar. Pangarap mo bang magkaroon ng sasakyan? Pampribado man o pampasada? Sariling lupa't bahay o negosyong mapagkakakitaan? Sa Rural Bank of Jose Panganiban Incorporated, pangarap mo'y matutupad. We offer different products such as housing loan, business loan, financing, salary loans, and agricultural loans. We also offer regular savings, time deposit, checking account, properties for sale, and many more. For inquiries, just visit Rural Bank of Jose Panganiban, Camarines Norte Incorporated, located at Milagros Building, South Poblacion, Jose Panganiban, Camarines Norte, or at our branch office at the ground floor, Mines Hotel Building, Vincent's Avenue, Daet, Camarines Norte. We also have micro banking office at LCC, ground floor, Labo, Camarines Norte, and Candelaria Street, Parajale, Camarines Norte. RBJP now hiring accounting, bookkeeper, teller, field officers, loans clerk. Applicants may submit an updated resume and transcript of records to any of our office, Daet, Lambo, Paracale, and Jose Panganiban. Sampaguita Department Store, magpakatotoo ka. The Game Show! The Game Show! Uy! Nagkakagulo ang mga tao sa tindahan! What happened ba? There is so much ingay. Ang bagong smartphone at laptop pala, nasa Sampaguita na. At take note, with freebies pa. Ang tanong, ano ang gagawin mo? A. Bibili gamit ang cash. B. Mag-i-installment through home credit. Or C.
gagamitin ang credit card para sa installment. OMG! Lahat ng yan gagawin ko, makuha lang ang latest smartphone at laptop. Sa Sampaguita, pwede ng credit card o home credit installment. San ka pa? Basta branded at may warranty, dito na tayo. 20 years in the telecom industry. Mula noon hanggang ngayon. Meron din silang laptop, cameras, TV, at appliances. Kung furnitures naman ang hanap mo na affordable at matibay, kumpleto sila ng pagpipilian. Tara na! Punta na sa Sampaguita. Lahat ng yan pwede sa installment. Mas pinagaan sa bulsa at mas pinasaya. Sampaguita Department Store in front of Jollibee drive-thru parking. For more information, please message our Facebook page. Be responsible. Drive safely. Drive safe. One Stop Driving School is now open to serve you. Enroll now at One Stop Driving School. 15 hours theoretical driving course. 8 hours practical driving course. One Stop Driving School. One Stop Driving School. Kumpleto ang kanilang amenities. Air-conditioned school rooms with LTO standard driving lesson track with obstacles para sa detalyadong pagtuturo. Enroll now. Be a responsible driver. One Stop Driving School LTO accreditation number DS-2020-00014-05. One Stop Driving School also serves vehicle insurance and medical certificate for drivers. Visit them at Puro 4, Barangay Eluijo, Daet, Camarines Norte. Call or text 0961-026-8127 or 0936-924-5978. Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Sa pagtutulungan ng DWEN-FM, Cool Radio, Cool Wave Broadcast Incorporated at ng Department of Education, Camarines Norte, mapapakinggan sa impilang ito ang Paaralan sa Radyo. Paaralan sa Radyo, isang pamamaraan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa COVID-19 na laganap ngayon sa buong mundo. Paaralan sa Radyo. Paaralan sa Radyo. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa impilang nagpapahalaga sa edukasyon at mga kabataan. 100.5 DWEN-FM, Cool Radio. Sa daigdig ng agham, tuklasin ang kalaman. Ang Paaralan sa Radyo ay hatid sa inyo sa kagandahang loob ni Governor Egay Taliando, 1st District Representative Josie Banning Taliando, 2nd District Representative Marisol Tuts Panotes, Daet Municipal Councilor Maria Eliza Liovic, Chairman Committee on Education, Sangguniang Bayan ng Daet, Engineer Ariel Huevas Caldit of AGC Constructions, Mr. and Mrs. Rainier Morena, Kagawad and Mrs. Larry and Bing Ilaw of Ilaw Japan Surplus and General Merchandise, located in front of main gate of Holiday Home Subdivision, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Mr. Edwin Taliando, Mayor Benito B2K Ochoa, former Basud Councilor Ronnie Samonte, Chairman of the Board, Bataan Shipyard and Engineering Company. Also brought to us by Vice Mayor Gina Yepiuco of Mercedes, Elaville Tours, Canoreco Board of Director Marshal Pajares of Vincent's District, Miss Joy Belmonte of Ezra Farm, located at Barangay Calabaga, San Vicente, Liga ng mga Barangay President, Punong Barangay Gary Cutauco of Barangay San Roque, Mercedes, Mayor Joseph Ascucha of Lambo, former board member Paul Gatche, Municipal Councilor May Asis of Lambo. Diaryo sa Cool Radio. Diaryo sa Cool Radio. Alright, balik ko tayo. Madlang ko namin tingnan panginig. Nako, 37 minutes. Alipas na ho yung ikawalo ng umaga. At yung Albay, Camarines Sur, Catanduanes, ay nagdeklar na ho ng state of calamity yung tatlong probinsya. At kung makikita ho natin, no, yung sitwasyon dun sa Ginubatan, Albay,
no? Baka pwedeng ipakita, Kuya Philip, no? Yung bibigay ko sa iyong yung picture na ang grabe tinabunan ng lahar yung mga kabahayan, yung air view, no, na itaw natin doon kung gaano katindi talaga yung pinsala dyan ho, lalo na sa bayan ng Ginubatan sa lalawigan po ng Albay. May mga nagtatanong sa atin mula sa ibang lugar, kumusta ho tayo? Kaya sabi ho namin doon sa mga nanonood ho sa amin sa iba't ibang lugar ng mga taga Camarines Norte, tayo dinaanan din ng malakas na hangin. Pero hindi ho tulad nung mga probinsya ng Albay, Camarines Sur at Catanduanes, no? At sa ibang lugar naman, sa Calabarzon ay nalubhaan din ho yung Batangas City, yung Lipa, no? Marami din ho distruso nangyari dyan ho sa Calabarzon, na isa rin sa niragasa ng Super Typhoon Role. Alright? So, kaya tulungan natin sila sa pangadji, sabi ho sa Bicol, para sa kanilang pagbangon. Alright? So, kung makikita natin yung aerial view, yan, salamat ha. Sa itaas, ayan, aerial. Ano bang sinabi ko kanina? No. Iisip kasi natin yung salanta ng bagyo, no? Alright, samantala, sa dagdag ho nating mga updates, no? Ay may ibibigay pa ako sa Philip. Itong DPWHO, as per kahapon, ay umabot na ho sa 5.7 billion, no? Yung nasalanta, no ho, na damage ng Super Typhoon Role sa infrastruktura. Kasama din ho yata dito yung sa mga eskwelahan, na nakakalungkot lang isipin, lalo na yung mga bagong school building ho natin, kaya ang perming napupulutan itong DPWH, hindi ho ba? Sabi nga ng Pangulong Rodrigo Duterte, imbestigahan sa korupsyon ang DPWH. Pagka ganito ho, may mga super typhoon tayo, pag may mga kalamidad, ang pinakamalaking pinsala ay ang infrastruktura. Bakit? No? Kung titingnan ho natin, yung bansang Japan, nililindol na sila, pero yung infrastruktura nila, matatag. Tayo, barabagyo lang. Giba-giba agad. Sabi ng Pangulo, DPWH, dapat ho imbestigahan ho kayo. Dahil talamak ang korupsyon sa DPWH. Dito ho, ay papakita ko sa inyo, bagong-bagong eskwelahan yan Kabago-bago. Imagine mo, buong bintana, hangin lang buminagsak. Na-report naman ho ito at salamat naman at pinuntahan na ng DPWH. Kayo ho yung may project nito No? Bakit yung mga school building, bago-bago pa, ang daling masira? Yan ho sana yung mga tanong ng ating mga kaguruan, lalo na sa mga eskwelahan, diba? At taning masira, minsan nabagsak na lang yung kisame. Ay, nako. Kaya nga, yung mga building na akala natin kamahal-mahal, nakalagay sa kanilang karatula 20 million. Pero tingnan mo, pagkatapos, daling masira. Yung mga electrical nila, yung mga sakit, na tayo? Mga bintana. Ay, naku. Sabi nga natin, gagawin na rin lang natin. Ayusin na natin. Kaya kayo yung napupulaan dyan
Hindi naman dito sa Camarines Norte laang yan. Pero dito may mga eskwelahan na bago-bago, wala pang 2 taon. 2 taon lang ho yata ito. Buminagsak yung isang bintana, hangin-hangin lang yung buong bintana. Nakita mo ba dyan, Kuya Philip? Naipakita mo ba? Yung bintana, parang may nakikinig sa DPWH. At ang inilagay lang ho ninyong paku-pako sa ditsadit na may reeksi. Imagine mo yan. Kahit sa mga kalsada, ginagawa ninyo ng, yan? Pinapahidan nindo ng simento. Ano maglas? Oh my goodness. Para hindi makita yung sinaputin ninyong trabaho. Hindi kasalanan niya ng kontraktor eh. Tutuusin kasi may mga inspector ho kayo, DPWH. May mga project engineer ho tayo na dapat siyang nag-check ng mga project ho natin, mga proyekto para hindi masalaula. Hindi baga? Dapat ang kasuhan dyan, kung ako kay Pangulong Rodrigo Duterte, kayo mga project engineer eh. Bakit nakakalusot yan sa inyo? Siguro nalalagayan kayo, ano? Hindi ko sinasabing siguro lang. Ay bakit ganyan ang mga resulta ng mga proyekto natin sa DPWH? 2 taon na eskwelahan, pag hindi bubong ang nababaklas, bintana. Oh my goodness. Hindi lang ho dito, kaya umabot na ho sa 5.7 billion ang napinsala sa infrastruktura na iniwan ng Super Typhoon Ruli. Napakalaki ho, no? Bakit madaling nasisira yung mga infrastruktura natin? Di ba ka? So, yun yung mapait na katotohanan sa atin hong DPWH. Kaya nga kayo may mga project engineer, no? Kapag sinong project engineer dito? Ako may karanasan sa ibang bansa tungkol sa construction. Bukod doon sa may project engineer, may project manager, meron hong mga quality control na mga engineer. Grabe silang magsiyasat. Kita mo naman ang mga infrastruktura sa kanila. Matatag. Sa atin ho, laki ng perang ginagastos ng gobyerno sa mga proyekto ng DPWH, pero ang huna. Kanino bang kasalanan yan? Hindi yan sa kontraktor eh. Yan ay doon sa mga inspektor natin. Bakit pinapayagan ninyo, pinapalusot ninyo yung mga maluluyang klaseng proyekto na binabayaran naman ang tama ng atin hong gobyerno? Kaya si Pangulong Rodrigo Duterte, sakit ng ulo sa korupsyon eh, no? Pati mga right of way kasi nakakalungkot pagka minsan, no? Imagine mo yan, 5.7 billion na. Ay super typhoon ngayon eh. No? Kahit hindi naman super typhoon eh, no? Dali namang nasisira, no? Hindi pa nga yung ibang kalsada yung ginagawa dyan eh, no? Hindi pa man lang natagal, luwas na ba to? So, ayusin nun natin, no? Kawawa naman yung, sabihin nyo, force majeure. Lagi yung katuwiran ng mga project engineer natin. Pag nagre-report na bumigay, force majeure niya dahil sa kalamidad. Di ba? Kahit wala namang kalamidad, tingnan nyo, dami nyo naman lumalabas na bato sa inyong mga tinampo. Yung sabihin, force majeure yan. Minsan nga, minantikilyan ninyo ng semento din, yung purong semento. May mga project engineer ho tayo, dapat kayo yung nagsusiyasat niyan. Dapat binabantayan ninyo yan. Walang pagkakaiba dun sa mga minsan paproyekto ng atin ng gobyerno, di ba? Nagpo-project sila, pag wala na yung purman, irikita ng simento. Talaga eh. may mga nangyayari yung ganyan, kaya tingnan mo naman, malabnab. Sa unang linggo, maganda. Pangalawang linggo, nagpupudpud na. Wala kasi yung mga project engineer natin tulog sa pansitan. Huwag mo kayong magagalit, bato-bato sa langit. Tamaan, sapul.
Kaya nga may project engineer ho tayo, alisin na natin yung QC. Kasi ho, sa ibang bansa may mga quality control tayo. Bago mo ibuhos ang simento, sisiya sa atin nila yan. Kung tama yan, kung hindi pa expert ang pagkahalo niyan. May ganun ho eh. Sa atin, wala eh, no? May project engineer, pero perming nasa opisina. Dapat nandun kayo sa project ninyo. Araal daw, nang nakikita nyo ho yung ano nyo eh. Kaya, yan. Ay nahinang bagyo. Sira. Eh di lalo na yung malakas, ay talagang malaki ho yung mapipinsala natin o sa atin dahil sa mahinang pagkakatrabaho. Oh, dahil hindi binabantayan ng mga project engineer. Sabihin nyo na naman, laki ng problema ko sa inyo. Doon lang ho tayo sa trabaho. Ano, salamat naman, nagpapasalamat. Salamat naman, tinatambakan yung kalsada namin doon sa Purok Bayabas. Dinadaanan ng mga truck-truck din doon, mga bato. Na mga tinwheeler, tingnan mo, barasag na lahat. Tambakan nyo uli at malalim na naman. Oh, mga taga DPWH, yun sino yung project engineer dyan. Dyan sa river control, dyan sa Barangay Gubat. Eh, yung dinadaanan nyo, talaga naman. Oh, eh, ikaw doon daanan dyan ang tuni-tuniladang truck. May kargang mga bato, malalaki. Hindi nga naman nawasak yan. Okay lang, no? Taratambakan nyo pa ho at medyo lumalalim na naman. Kawawa naman yung mga residente ho dyan sa lugar na yan. Eh kami ho, may lilikawan na nga yung walang lilikawan. Yung mga tricycle, ayun na pumasok eh, no? Ang lalim kasi, tambakan nyo. Para ayos, ano? Sabi nung texter natin, pagka ngayon ma-flooring at may inspector, maayos, may bakal, paghali ngayon ka bakal, ay, paghali ngayon ka inspector, hinahali din si bakal. Hindi na nilalagyan ng bakal yung flooring. May ganun talaga ho, eh, no? Kaya nga dapat yung atin ng DPWH, yung mga project engineer, time to time, ay nagpupunta kayo doon sa mga project ninyo. Oo. Ewan ko ba? Bakit nalulusutan kayo niyan? No? At pag nahuli ninyo, huwag niyo patatawarin. Oh, iskuran agad ninyo. Oh, may violation ka na. Eh wala eh, no? Dapat ganun sana kahigpit yung mga infrastruktura natin para nang sa ganun ay matibay at tatagal. Ano ho, hindi yung 2 taon pa lang luwas na bato. Oh my goodness. Tapos hilamusan ng ano, hindi mo pwedeng hilamusan ng spalto, tabagong gawa. Simento ay hihalamos mo. Pagdating na 1 taon, wala na, barasag-basag na, maluwas na yung tunay na ano, yung tunay na tibay. Wow, na. Sige. At sana ho maayos ho natin ito kasi kawawa ho yung ating gobyerno, dami na nating problema, di ba? Kaya si Papa Digong ano na no? Talagang sakit ng ulo sa korupsyon, may COVID-19 pa, paano na baga? Ha? Nagpo-prosesyon pa yung bagyo sa Pilipinas. Ano pa? Talamak pa ang korupsyon. Alright, may nagtatanong po sa amin, kumusta na daw yung... Ay, dito ho sa atin, no, probinsya, okay lang eh. Wala namang nabasa. Hindi naman yata nabasa yung mga modules ng ating mga estudyante. Kaya tuloy-tuloy lang ho yung klase. Eh, kahapon ay walang klase kasi wala naman pang kuryente. Amaya ho, tuloy na yung klase natin sa radio. Ano? Sa mga estudyante ho natin, nakantabay sa radio, nag-aaral, yung nagagawa ho ng module. Hindi naman ho yata masyadong nabasa. Ang problema nito, yun doon sa ibang lugar. Ano ho? At nalala ko tuloy yung sabi ng ating DepEd Secretary, ano ho, na hindi naman maapektuhan daw ho yung reproduction o yung production ng module. Hindi daw ho apektado ng super typhoon Rolly. Eh, paano yung narulubog na sa baha, Madam Secretary? Oh, paano na yung mga binaha? Apektado siyempre, no? Ano nang gagawin ng DepEd?
Dito nga sa ating probinsya, kahit hindi naman tayo naluhuan anong gagawin ng DepEd? Wala nang ink. Wala nang bond paper. Paano natin matatapos yung continuity ng ating blended learning? Kung hindi nga tayo dinaanan ng bagyo, wala naman tayong supply, di ba? Di lalo na yung dinaanan ng bagyo. Ay, naku, mo talaga. Maganda lugod, hindi naman pwedeng mag face to face. Dahil tayo may pandemic pa din at hindi pa naman nagbabago yung kaatasan sa atin ng ITAP. Wala pa rin pagbabago, gayon pa rin tayo. Modified community quarantine pa rin tayo. Alright? Ang lalawigan po ng Camarines Norte. Yung ibang lugar, gayon din. Wala pa naman latest. Hindi nawala yung COVID dahil sa Super Typhoon Rolly. Yung iba relax na pagkabagyo, parang hindi may COVID pa tayo, ha? Tayo ma-relax. Pinadpad na ngayon ng bagyo COVID, hindi yun. Mahirap kong sabihin yan. Ingat pa rin tayo hanggat hindi nawawala yung kaatasan ng ating kinaukulan tungkol sa pandemya. Tuloy tayo. Text sa atin. Yung text sa atin, wala na bang pandemya? Okay na ba? Nadala na ba ng bagyo? Hindi Tuloy pa rin yung ating health protocol after Super Typhoon Rolly. Ating probinsya, wear your face mask, social distancing. Dami na rin nagsasakay sa tricycle, tatlo na rin. Ano bang gagawin ng ating mga dyan, ng ating kinaukulan? Ayoko nang sabihin pulis, ayoko nang sabihin traffic enforcer. Mga kinaukulan na lang, pwede naman tayo, di ba? Pwede naman nating sitahin sila. Uy, isa-isa lang ang pasahero. Marami na dalawa-dalawa na rin. Minsan, tatlo-tatlo na rin. Okay lang sana kung okay naman na yan, Palagay mo lang yun, hindi ako mapalagay. Hindi pwede, hintayin natin yung kaatasan. At meron nga mga lugar na yung mass testing, isasagawa na nila. At kinakailangan lagpasan natin ang pandemyang ere. At sana'y matapos na ito. Para back to normal na tayo, yung mga negosyo. Dami na nagsasarang negosyo ngayon, kasi nga, wala Wala sabi. Alright, good morning kay Kuya Amado Ramores, dyan sa Barangay Santa Cruz, Talisay. Magandang umaga kay Lolo Pedro, dyan sa Camarines Norte Provincial Hospital. Puspusan na yung pagsasagawa ng ating bagong Camarines Norte Provincial Hospital. Yung bagong administration building. And then, susunod dyan yung rehabilitation ng buong Camarines Norte Provincial Hospital. At nagkaroon din doon groundbreaking ng another CNPH 3 annex dyan sa bayan po ng Santa Elena. And the last week lang ay nagkaroon na din tayo ng groundbreaking dyan sa bayan po ng Kapalunga to extend ng ating CNPH ang ating pagamutan, yung Medicare na sinasabi dyan sa bayan po ng Kapalonga. Right? At kung sakasakali, baka maaprubahan na rin, nung convention center ay atin na rin masisilayan yung pagsisimula. Ganda sigurong manood pagka groundbreaking ng convention center, Sana aprubahan niya ng ating sangguniang panlalawigan. Yung mga development. Yung mga ilaw, isa pa ito. Yung mga ilaw natin dyan sa The Longest Boulevard, garon ng mga batag na nagturumbahan. Yung dito sa kabila, matibay yun. Yung solar, pare-parehas namang solar, yung medyo maliit lang, dito sa may papuntang Mercedes, grabe talaga. Para mga tinibang saging.
Ano ho, kita nyo na yan. Isa pa rin yan. DPWH din. Ang may gawa niyan. Tingnan mo yan, no? Wala pang 2 taong poronder na, barari na, natulo sa baterya. Sus. Ang laki-laki naman ng budget dyan na inilagay ng Department of Tourism. Kasama yung mga ilaw na yan, tapos ganyan lang kadali. Ha? Basta maitindig kasi, parang yung isang building, basta maitayo, ha? Pinakontrata mo, tinayo, okay na yan, tapos na Pagdating ng bagyo, nilipad atop. Oh. Walang tibay. No? Sinaputi. Ibig sabihin, sinaputi. Hindi galing sa puti, sinaputi. Kung sa ano, basta lang. Kung gagawa ho tayo, sana, pakiusap natin sa DPWH, yung matibay yun, Kung ano yung nakalagay dun sa program of works, gawin natin. At yan ay nasa responsibilidad ng mga project engineer. Kaya dapat nga, kung ako masusunod, kakasuhan ko, project engineer pag may corruption, Kasi sila yung kaya nga tinawag kayong project engineer, kayo yung nangangasiwa dyan sa proyekto. Pag nagkaroon yan ng remalaso, kamu asabit dyan, dapat ganun. Oh? Minsan kasi pangalan lang no? Walang responsibilidad. Nakita mo na, laki-laki nung pinsala sa atin. Kahit sana yung inaasahan natin na matibay na ginawa at ginasusan ng milyon, bilyong kwarta ng gobyerno, ang daling nasisira, no? Ibang bansa, pinilipit mo lahat, hindi nasisira, no? Lindol, hurricane, no? Didikit lang, ito sa atin, super typhoon. Hindi pa nga malakas dito sa probinsya natin, nagbabagsakan yung mga. Sige. At sana ho, wala naman yung super typhoon, hindi walang nasira. Yung pabahay mo buo, yung sa akin was out. Parang DPWH yung nakontrata ng building ko ay na was out. Alright, paalam na ho kami. Madlang ko namin tagapakinig. Thank you very much ho sa atin mga texter. Maraming salamat. Paalam na ho kami. Susunod ang tabang sa mahirap, Kuya Bal Santos Matuba. Maraming salamat po. Nakasama natin sa labas ng Ipilan, Aris Alexapolos. Sa News Center, kasama natin Rapa Ignacio and Philip Wright. Ito naman po inyong kaibigan likod sa radyo. Ricky Pera nagpupugay po ng isang magandang umaga. Mapasa atin po ang biyaya ng poong may kapal sa araw-araw po nating pamumuhay. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless. And, syempre, I love you. Very well. Dado ko yan, Station Bihog.